Kumusta kayong lahat? Andito na naman akong muli ang inyong nag-iisang Mama Mia na maghahatid na naman ng panibagong kwento sa araw na ito. Nako, naway nasa mabuti kayong kalagayan, walang mga may sakit, kung meron mga may lagnat, sinat at kung ano-ano pa na dahil dala ng panahon. Ako, magpagaling po kayo, uminom kayo ng maraming tubig at kumain ng masustansyang pagkain. At syempre maglinis-linis na rin sa ating kapaligiran para nang sa ganon ay hindi magsistay yung mga bacteria. And syempre dun sa atin pong mga kababayan na binaha, binagyo, nawa po ay nasa mabuti na kayong kalagayan at nawa po ay maayos kayong lahat ng mga pamilya ninyo. Ako pong muli ang inyong Mama Mia at welcome back po dito sa ating channel. Nagpapasalamat ako dahil sa hinaba-haba ng panahon, mahigit 1 taon na po tayong nagsasama, pero andyan ka pa rin at hindi mo pa rin ako iniiwan. Bagkos ay nag-iimbita ka pa talaga ng iyong mga kakilala, mga kaibigan na mag-subscribe at sumali dito sa ating channel. Maraming salamat po sa inyo sa walang sawa ninyong pagsuporta at sa buong puso po ninyong paniniwala dito sa ating programa. At syempre, sa mga bago nating subscribers, hello, maraming thank you at nandito din kayo. Naway magustuhan niyo ang mga kwentong inihahatid natin sa inyo at naway maging daan ito para naman kayo ang makapag-share ng inyong mga sariling kwento ng buhay. Email lamang po mamamiacdo0317@gmail.com. At isa pa, huwag kalimutan na mag-subscribe at mag-click ng notification bell para lagi kayong updated sa tuwing may bago tayong video na i-upload. At syempre, bago natin simulan ang isa sa pinakamaselang kwento na ating mababasa at mapapanood dito sa ating channel, umpisahan muna nating bumati doon sa ating mga hindi pa nababati at lagi na lang pa-shoutout ng pa-shoutout, pero si Mama Mia hindi talaga inaabot ng kanyang powers ang kanilang mga pangalan. Natalie 2220, maraming salamat, newbie daw siya dito sa ating channel. Hello, welcome sa iyo. Thank you so much sa iyong pag-subscribe. Hello rin kay Lani Osias from Kuwait. From Kuwait din pala yun si Natalie. And syempre, hello po sa mga taga Singapore, kay Emeline Aceres. Thank you so much sa iyong pakikinig. Evangeline Bautista. Hello sa dalawa niyang anak sa Cavite na si Nika at si Benilyn. Hi kay Reynaldo de Vera. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Gail, thank you so much. Josephine Mapalad, Chazi Chay. Josephina. Hi Josephina. Kahit hindi ko siya masyadong nababate dahil nakakaligtaan at hindi nakikita ang kaniyang pangalan, andyan pa rin siya, laging comment ang comment. Thank you so much. And kay Chazi Chay, Mary Sanapan, maraming salamat sa iyo. Hello din kay Felix Raida. Hello din kay Dalia Catalia from Qatar. Ayan, Catalia ha? From Qatar. John Malinaw, maraming salamat. Julian Maramilo, thank you so much sa iyong pakikinig. Gracila Andong from Saudi Arabia, maraming salamat. Hello din from Mariveles, Bataan, thank you. Judy Lipio, maraming salamat sa iyo, Judy Lipio. Ayon, yung nakatadhana daw sa kanya ay mas matanda ng 12 years pero masaya sila. Wala naman talaga yan sa edad nasa desisyon yan ng dalawang tao na magsama, magmahalan, magkaintindihan at syempre mag-compromise sa isa't isa dahil 'di ba tayo ay mula sa magkakaibang background kaya kailangan talaga ang kompromiso o compromise. Hi sa Coffee House, maraming salamat sa inyong pakikinig. Lorna Manza, maraming thank you din dahil andyan ka. Joanne Kilang, hello sa mga taga Saudi Arabia. Liza Chen, Charlene Baclohan, maraming salamat. Ayon, hello din kay Jocelyn Castro. Sabi ni Charlene Baclohan, akala niya raw absent ako kahapon. Di naman. Hi kay Bebe ko. Jelmar, thank you so much sa iyong pakikinig. Menchi Pangilinan, salamat po. At sa lahat ng mga nakikinig sa atin, maraming salamat po talaga sa inyong pakikinig at syempre sa inyong pag-subscribe na rin at laging pag-aabang dito sa ating channel. At gaya nga ng sinabi ko kanina, medyo maselan po ang paksa ng ating kwento ngayon. Kaya kung nandyan ka sa lugar kung saan maraming bata, sana nakapag-headset ka na, bibigyan kita ng pagkakataon, i-pause mo muna para makapag-headset ka. At syempre kung kasama mo naman ang anak mo at gusto mong marinig niya ito dahil medyo may mga ano din naman, mga pag
mga alituntunin, leksyon na dapat yung matutunan. Siyempre para ito sa mga mas nakakatanda at mas nakakaintindi na. Kaya kung merong mga batang makarinig, sana ipaliwanag nyo sa kanila ang mga nangyayari. Okay? Huwag na nating patagalin dahil alam kong excited na kayong lahat para sa ating programa at sa ating kwento ngayong araw na ito. Dito lamang sa paborito mong programa, ang Dear Mama Mia. Kanino nga ba dapat isisi ang pagkawasak ng ating mga buhay? Sino nga ba ang may kasalanan kung bakit ganito tayo sa kasalukuyan? Kasalanan ba talagang lumaban sa paraang ating alam para lang mabuhay sa mundong mapaglamang? Kasalanan ba ng mga mahihina kung bakit sila laging nakadapa sa harapan ng mga malalakas? Dear Mama Mia, isa pong mapagpalang araw sa inyong lahat, lalo na sa iyo Mama Mia. Maraming salamat sa buhay mo at sa programa mo. Isa po ang iyong programa sa mga source of inspiration ko po para ipagpatuloy na mabuhay sa mundong mapanghusga, mapanglamang at mapang-api. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Mitch. Lahat po ng mga pangyayari at mga pangalan dito ay nakatago nang sa ganoon ay hindi malaman ng mga taong involved dito na isinulat ko na pala ang kwento ko. Sisimulan natin ang kwento ko kung paano ako inabandona ng sarili kong ina. Mama Mia, I was 9 years old nung maintindihan ko ang sitwasyon namin ng aking pamilya. Nag-iisang anak lang po ako ng aking mga magulang. Pero hindi po kasal ang mama at papa ko. Nung una ay hindi ko po alam ang konsepto ng kasal. Para sa akin noon, kapag nagsama sa iisang bubong ang lalaki at babae, ay mag-asawa na talaga sila lalo pat meron silang anak. Pero hindi pala ganoon ang katotohanan, no? Meron palang mga pagkakaiba. Meron yung mag-asawa-asawa lang pero hindi naman kasal. At yun po ang aking mga magulang. Sa tinagal-tagal ng panahon na nagsama sila dahil hindi ko naman maalalang may pagkakataon nung bata ako na magkahiwalay ang mga magulang ko, yun pala ay hindi sila legal na nagsasama. Hindi pala sila kasal dalawa. I was 9 years old nung maintindihan ko ang lagi na lang nilang pagsisigawan. At lagi na lang nilang pagbabangayan at pagsisisihan sa isa't isa. 9 years old din ako nung maintindihan ko na hindi mahal na ng papa ko ang mama ko. Laging sumisigaw noon ang mama ko. Lagi niyang tinatanong kung sino raw ba yung babae ni papa at bakit kayang-kaya niya kaming ipagpalit dito. May mga pagkakataon kasi noon, Mama Mia, na hindi umuuwi ng bahay ang papa ko. Lagi daw itong nasa trabaho kung tatanungin ko ang mama. Pero kapag naman nagsasama silang dalawa ay lagi silang nagbabangayan, nagsisigawan. Babaero ka talaga. Kaya siguro hindi mo pa ako pinakakasalan, ano? Dahil babaero ka. Hindi kita pinakakasalan dahil dyan sa ugali mo. Ayoko ngang mag-asawa at mamatay dahil dyan sa ugali mo. So wala ka talagang plano sa akin, ganun? Yun ang lagi nilang away. Noon, Mama Mia, ay hindi ko maintindihan kung bakit atat na atat ang mama ko na pakasalan siya ng papa ko. Pero ngayon, sa edad ko, ay naiintindihan ko na. Ang kailangan lang pala nating mga babae ay seguridad. Seguridad na mahal tayo ng isang lalaki. At isa sa pinakamalaking pagpapatunay na mahal ka ng lalaki ay yung pakasalan ka niya. Yung iharap ka niya sa maraming tao at sa simbahan para sabihin sa buong mundo na ikaw lang ang laman ng kanyang puso. Yun lang pala ang hinihiling noon ni Mama na hindi naman maintindihan ng aking ama. Lagi silang nag-aaway. Walang araw na nagsasama sila sa iisang bubong na hindi sila nagbabangayan. Ang totoo niyan, medyo nagigilty nga ako. Dahil may mga pagkakataon noon, Mama Mia, na iniisip ko sa sarili ko,
Mabuti siguro kung hindi na lang sila magsamang dalawa. Kasi kung magkasama sila, lagi lang silang nagbabangayan. Buti pa kung magkalayo sila sa isa't isa dahil hindi ko naririnig ang mga away nila. Hindi ako naririndi at hindi ako nasasaktan. Di ko alam kung maiintindihan ng mga magulang pero bilang anak, kami po ang nasasaktan kapag nag-aaway, nagsisigawan at nagsasakitan ng aming mga magulang. Yun ang nararamdaman ko noon. Lagi na lang akong nakatago sa kwarto at umiiyak. Hinihiling na sana matapos na ang pag-aaway ng aking mga magulang. Pero isang araw, Mama Mia, hindi ko alam na pagbibigyan pala ng langit ang dasal ko na yon. Isang araw ay umuwi na lang sa bahay ang papa ko. May dala siyang mga maleta. Sa pakiwari ko ay bago ang mga yon dahil meron pang mga price tag. Papa, para saan po yan? Tanong ko. Lalagyan ko ng mga gamit ko. Sabi naman niya. Bakit po? Saan ka po pupunta? Sasama po ba kami ni Mama? Magbabakasyon po ba tayo kina lolo't lola? Yun kasi ang matagal na nilang pangako sa akin na pupunta kami ng probinsya sa mga lolo't lola ko para magbakasyon pero kahit kailan ay hindi naman yun nagkatotoo. Dahil kahit kailan hindi naman po nagkasundo ang mga magulang ko. Biglang nauwi agad si Mama. Biglang sinisigawan at pinagsasasampal at pinagsususuntok si Papa. Dun ka na talaga sa babae mo? Iiwanan mo na talaga kami ng anak mo? Iyak ng mama ko. Alam mo naman na mangyayari ito, di ba? Ikakasal na ako kay Evelyn. Kaya pwede ba? Pwede ba tanggapin mo na ang katotohanan? Matagal na akong nakikipaghiwalay sa'yo. Pero hindi mo ako pwedeng iwanan. 10 taon tayong nagsama tapos ganito mo lang ako basta-basta iiwan sa ere? Nagsama tayo ng 10 taon pero 3 taon pa lang si Mitch nung sinabi ko sa'yo na hindi ikaw ang babaeng pakakasalan ko. At ngayong nakilala ko na si Evelyn, magpapakasal na kaming dalawa. Hindi ako papayag na magpakasal ka dun sa walang hiyang Evelyn na yon. Wala ka nang magagawa. Siyang mahal ko. Paano ako? Paano si Mitch? So sustentuhan ko si Mitch, huwag kang mag-alala. Ako magpapaaral sa kanya. Magbibigay ako buwan-buwan sa'yo. Kung aalis ka, aalis din ako. Hindi ko isasama yung anak mo. Ikaw nang bahala dyan. Alam mo ba kung gaano kasakit yun, Mama Mia? Kung gaano kasakit marinig mula mismo sa mga labi ng mga magulang mo na pinagpapasapasahan kanila. Na walang gustong umangkin sa'yo, walang gustong bumitbit sa'yo sa bagong buhay na pinaplano nila sa kanilang pansariling kapakanan. Anong ibig mong sabihin? Anong sabi mong iiwanan mo si Mitch? Anong klase kang ina? Sabi ng papa ko. Ikaw, anong klase kang ama? Hindi mo mapanindigan yung anak mo. Pwes, kung aalis ka, umalis ka na ngayon. Dahil isasama ko na si Mitch. Sabi ng papa ko. Doon, Mama Mia, ay pumasok ang mama ko sa kwarto. Kumuha siya ng mga damit at nilagay niya sa mga bags. Lumapit ako sa kanya, umiiyak. Mugtong-mugto na ang mga mata ko noon dahil sobrang sakit na ng dibdib ko sa kakaiyak. Mama, aalis ka po? Tanong ko. Aalis na ako. Sawang-sawa na ako dyan sa ama mo. Sawang-sawa na akong makiusap. Sawang-sawa na akong mag-adjust. Sabi niya. Sasama po ako, Mama. Hindi ka pwedeng sumama, Mitch. Dito ka lang. Dyan ka sa ama mo. Siya namang may gawa sa'yo eh. Siya namang may gustong ituloy ka. Kaya dyan ka sa kanya. Hindi ka pwedeng sumama sa akin. Makakasagabal ka lang sa bago kong buhay. Iyak ako ng iyak noon habang pinapanood ang mama ko na nag-e-empake. Grabe ang iyak ko noon, Mama Mia. Humihikbi na ako. Halos sumisigaw na ako dahil hindi na kaya ng dibdib ko ang sobrang sakit na nararamdaman ko. Pero hindi nagpatinag ang aking ina. Parang wala siyang pakialam sa lahat ng aking nararamdaman.
Parang wala siyang pakialam na nasasaktan niya ako sa mga panahon na yun. Mama, please, wag mo akong iwanan dito. Pero kahit anong pakiusap ko, hindi siya nakikinig. Bagkus ay tinulak pa niya ako nung nasa gate na kami para wag akong sumama sa kanya. Nakahawak kasi ako noon sa damit niya. Bitawan mo ako, Mitch. Pumasok ka na dun sa loob, sabi niya. Mama, hindi. Hindi po ako aalis. Hindi po ako papayag. Pumasok ka na, sabi. Pagkasigaw niya noon, sabay tulak sa akin ay dun ko na intindihan. Ayaw na niya sa akin. Ayaw na ng mama ko. Magpasok ko sa loob ng bahay ay ang papa ko naman ang nag-e-empake ng mga gamit namin. Papa, hindi po ba tayo dito titira? Hindi. Ayoko dito. Maraming alaala, mga masasamang alaala ng mama mo dito. At isa pa, meron na kaming bahay ng Tita Evelyn mo. Doon na tayo titira. Sino po si Tita Evelyn, Papa? Tanong ko. Siya ang magiging bago mong nanay. Mama Mia, habang pinapanood ko ang papa ko na nag-empake ng mga gamit namin ay kung ano-ano ng mga bagay ang pumapasok sa utak ko. Iba kasi ang pakiwari ko sa mga stepmother. Iba kasi ang takot ko sa kanila. Diba sa mga movies, sa mga teleserye, pati na rin sa mga Disney films at mga Disney princesses, ay mga evil talaga ang stepmothers. Ayaw nila ng mga anak na hindi sa kanila. Si Snow White, pinapatay siya ng kanyang stepmother. Si Cinderella, inaalila, at kung ano-ano pa. Naisip ko noon nakakatakot na magkaroon ng madrasta. Pero anong magagawa ng isang 13-year-old na bata? Anong magagawa ko nung panahon na yon? Wala, Mama Mia. Kaya pumayag na lang ako. Sumama ako sa papa ko. Nung makarating kami sa bahay na sinasabi ni Papa ay nagtago pa talaga ako sa likuran niya. Doon ko nakita si Tita Evelyn. Mabait ang kanyang mukha. Maganda siya. Di hamak na mas maganda sa nanay ko. Kaya siguro mas pinili siya ni Papa. Kaya siguro siya ang pinakasalan. Siya ang Tita Evelyn mo. Siya ang asawa ko. Kasal na kaming dalawa. Hindi lang talaga matanggap ng mama mo. Pero hindi pa kami kasal sa simbahan. Magpapakasal pa lang. Gusto mo magiging bridesmaid ka? Tanong ni Papa. Nakatago pa rin ako noon sa likuran ni Papa dahil natatakot akong makadaupang palad ang kaniyang asawa. Hi, ikaw ba si Mitch? Malumanay niyang tanong. Opo, Mitch po. Ako naman, ang Tita Evelyn mo. Ikaw ang bahala kung tita o mama ang itatawag mo sa akin, ha? Hindi kita pipilitin. Halika na, sasamahan kita sa magiging kwarto mo. Kahit na nag-aalangan ay pumayag ako. Kahit na natatakot ay sumama ako sa kanya. Nung makapasok na ako sa kwarto ko ay paniliwanag niya sa akin kung saan ko dapat ilagay ang mga gamit ko. Mitch, maligo ka na muna dahil nakapagluto na ako. Mamaya-maya kakain na tayo. Tsaka niya ako iniwanan sa loob. Hindi ko alam, pero hindi naman pala siya nakakatakot. Hindi naman pala siya katulad ng mga stepmother na naririnig at nababasa ko sa kung saan-saan. Naligo nga ako. Pagkalabas ko ay nandun na sila sa may kusina at ready nang kumain. Halika na dito, Mitch. Sabay na tayong kumain, sabi ni Papa. Umupo ako at saka pinagsilbihan ako ng madrasta ko. Akala ko noon ay pakitang tao lang niya yon dahil nga nandyan sa harapan namin ng Papa ko. Inasikaso kami noon ni Tita Evelyn. Nung matapos kaming kumain ay maghuhugas na sana ako ng pinggan pero ang sabi niya siya na lang. Magpahinga na lang daw ako dahil alam niyang napagod ako at alam niyang hindi pa rin ako okay. Pumasok ako sa kwarto. Walang lock ang kwarto noon, Mama Mia, kaya hindi ko mailak. Nung naririnig ko ilang saglit ang lumipas na may mga
tinig ng mga paa na papalapit sa kwarto ko ay nagtulog-tulugan ako. Pumasok sa kwarto si Papa at si Tita Evelyn. Kawawa naman siya, love. Siya ang naging collateral damage sa away ninyo ng ex mo. Kawawa siya, sabi ni Tita Evelyn. Kawawa nga eh, iniwanan at inabandonan ng ina. Pero hindi na siya magiging kawawa ngayon, love. Andito na ako. Ako ang tatay yung nanay niya. Hindi ko alam pero naiyak ako noon. Hanggang sa pag-alis nila ay inisip ko kung totohanin nga ba ni Tita Evelyn ang sinabi niya. Pero lumipas ang mga araw, Mama Mia. Walang ipinakitang pangit sa akin ng Tita Evelyn. Lahat ng pinakita niya sa akin ay puro magaganda kahit wala sa harapan ng aking ama. Pinaghahandahan niya ako ng baon sa school, pinagliligpit niya ako ng kama ko, pinaglalaba, binibili ng mga damit at ng kung ano-ano. Halos magkasundo rin kami sa mga gusto naming klasing damit. Magkasundo rin kami pagdating sa makeup. Yung papa ko nga isang araw nung makauwi siya na may blush on ako sa mukha ay nagtaka talaga siya. Bakit ka na nagme-makeup? Ano ka ba naman, mahal? Dalaga na tong anak mo kaya hayaan mo na. Ito lang naman ang bonding naming dalawa eh, sabi ni Tita Evelyn. Mama Mia, unti-unti ay minamahal ko si Tita Evelyn. Unti-unti ay nararamdaman ko na parang mas nagiging ina pa siya sa akin kaysa sa sarili kong mama. May mga pagkakataon na tinatawag niya ako para tulungan ko siyang magluto. Sabay kaming nagluluto dalawa. Lagi niyang pinapakita sa akin ang mga teknik niya sa kusina, pati na rin sa pagbibake. Mahilig kasi talaga sa kusina si Tita Evelyn. Isang bagay na hindi ugali ng mama ko. Ang mama ko ay masinop naman sa bahay, malinis, pero ayaw niya talagang magluto. Hindi raw kasi talaga siya masarap magluto kaya madalas take out ang kinakain namin mula sa karinderya o sa mga kainan. Pero si Tita Evelyn hindi po. Iba siya. Gusto niya mga home-cooked meals ang kinakain naming mag-ama. Hanggang sa lumipas ang mga araw at naging mga buwan. Mga 6 na buwan siguro mula nung makarating ako sa bahay ni na Papa at Tita Evelyn nung umpisa ko siyang tawaging mama. Tuwang-tuwa naman siya nung tinawag ko siyang mama. Nung una ay medyo naaasiwa pa ako. Hindi ko alam kung talagang tatawagin ko siyang mama pero nararamdaman ko talagang pagiging ina niya sa akin kaya ginawa ko yon. Salamat naman Mitch at tinanggap mo na ako bilang mama mo, sabi niya. Lumipas pa ang halos 2 taon. 16 years old na ako noon, Mama Mia. 16 years old na ako nung biglang nagkasakit ang papa ko. Sakit sa atay. At yung atay niya ay sirang-sira na talaga. Ewan ba namin kung bakit hindi namin napansin na may sakit na pala ang papa. Hindi na pwedeng madala sa gamutan ng kanyang sakit. Stage 4 liver cirrhosis ang naging sakit ng papa. Ang bilis-bilis kasi nung na-diagnose siya ay nasa stage 2 pa lamang. Pero wala pang 2 buwan ay nasa stage 4 na ito. Halos maubos lahat ng ipon namin, lahat ng ipon ni Papa at ni Mama Evelyn sa pagpapagamot kay Papa. Tumulong na rin ang kumpanyang pinagtatrabahuan ni Papa pero wala talaga. Umabot pa rin sa punto na binawian na ng buhay ang ama ko. Iyak ako ng iyak noon. Pati si Mama Evelyn, sobra siyang nasaktan. Alam ko na 2 kaming nangungulila sa papa ko. Pero ang hindi ko maintindihan, Mama Mia, ay mula nung ibinuro lang ama ko ay parang may nararamdaman na akong kakaiba sa mga kilos ni Tita Evelyn o ni Mama Evelyn. Hindi na po siya yung maasikasong Mama Evelyn ko. Nasanay kasi ako na inaasikaso niya ako. Nasanay ako na lagi niya akong pinaghahanda ng pagkain, ng masusuot at ng kung ano-ano. Pero habang binuburo lang papa ko ay para siyang walang kibo. Tahimik na tahimik lang siya. Umiiyak paminsan-minsan, umiistima ng ibang mga bisita pero hanggang dun lang. Ni hindi nga niya ako kinakausap.
Lumalapit ako sa kanya, inaaya ko siyang kumain, binibigyan ko siya ng makakain at ng kung ano-ano pero hindi niya tinatanggap. Ayoko, wala akong gana. Yan ang lagi niyang sinasagot sa akin. Naiintindihan ko naman siya. Kasi nga ako nasaktan eh. Alam kong pati rin siya. Alam kong mahal na mahal niya ang papa ko kaya nasaktan talaga siya sa pagkawala nito. Matapos, ang libing ni papa ay doon na nag-umpisang magbago si Tita Evelyn. Isang araw umuwi ako galing eskwela. Bakit ngayon ka lang, Mitch? Pasigaw niyang tanong sa akin. Kasi mama, may project kaming ginawa dun sa bahay ng classmates ko. Pagsagot ko noon ay dumapos sa aking kaliwang pisngi ang kanyang kanang kamay. Sinampal niya ako ng pagkalakas-lakas. Feeling ko noon ay naalog ang utak ko sa lakas noon. Napaaray ako at napaiyak. Huwag kang sasagot-sagot sa akin at huwag mong idadahilan sa akin yung project na yan. Bumenta na yan, oy. Ganun kami dati kaya hindi mo na ako mabibilog dyan. Sabi niya. Magtapat ka. San ka talaga nang galing? Doon nga po sa bahay ng classmates ko kahit itanong mo pa. Meron talaga kaming ginawang project. Isa na namang sampal ang dumapos sa kabila kong pisngi. Magsabi ka sabi ng totoo. Sabi niya. Wala talaga akong ibang maidahilan noon dahil yun naman talaga ang totoo, Mama Mia. Gumawa naman talaga kami ng project. At isa pa, hindi naman talaga yun bago. Matagal nang ganun ako. Matagal nang umuwi ako ng ganun dahil gumagawa ng project o may practice. Hindi naman kailanman naging issue yun noon nung nabubuhay pa ang papa ko. Pero iba na ngayon. Iba na ang buhay ko ngayon. Halos araw-araw, pasigaw na akong kinakausap ni Mama Evelyn. Kung dati ay inaasikaso niya ako, ngayon ay baliktad na. Ako na ang umaasikaso sa kanya. Naiintindihan ko naman dahil nagluluksa pa siya. 3 linggo matapos mamatay ang papa ko, ay sinabihan ako ng mama ko na matapos lang ang 40th day ni papa ay aalis na kami at lilipat na kami ng bahay. Bakit po? Saan po tayo lilipat? Hindi na natin afford ang bahay na to. Naisang laang bahay na to nung magkasakit ang papa mo. Kaya kailangan na nating lumipat. Kahit na nalulungkot ako dahil lilipat kami at iiwanan namin ang bahay na puno ng mga masasayang alaala naming 3, ay naiintindihan ko naman. Nagpasalamat na lang ako ng sekreto dahil hindi niya ako tinangkang iwanan. Hindi katulad ng tunay kong ina na inabandona ako. Kasama pa rin ako sa mga plano ni Mama Evelyn. Kaya tiniis ko ang pangmamalupit niya sa akin. Hanggang dumating na nga ang 40th day mula nung mamatay ang papa ko. At nung dumating yun ay isang salo-salo ang nangyari sa bahay. May padasal din. Pagkatapos nun, madaling araw ay ginising ako ni Mama Evelyn. Aalis na tayo. Mag-impake ka na, sabi niya. Paano yung pag-aaral ko? Tanong ko naman. Ako nang bahala doon. Kakausapin ko na lang yung mga teachers mo na ita-transfer kita. Pero magtatapos na po ako ng high school eh. Ilang buwan na lang. Huwag nang maraming satsat, Mitch, pwede ba? Ayoko na ng diskusyon. Tumayo ka na dyan at mag-impake ka na. Wala akong nagawa, kesa naman iwanan niya ako, kesa naman abandonahin niya ako. Gumising ako, nag-toothbrush, nagilamos, tsaka nag-impake na ng mga gamit ko. Matapos ng mahigit 1 oras ay natapos na rin ako. Inutusan niya ang kanyang kapatid na ilagay ang mga gamit ko sa sasakyan. Merong isang kapatid na lalaki, si Mama Evelyn. Pero nagulat ako dahil may isa pa kang lalaki kaming kasama. Siya raw ang magdadrive sa amin. Naisip ko bakit kailangan pa namin ng driver, ang alam ko marunong namang mag-drive si Mama Evelyn at ang kapatid niya. Pero hindi na lang ako nagtanong.
Gusto ko pa kasi talagang matulog noon kasi nung nakaraang araw ay wala kaming masyadong tulog dahil sa pag-iistima ng mga bisita nung 40th day ni Papa. Hanggang sa umandar na ang sasakyan. Ilang oras kaming bumabiyahe. Nagsa-stop over lamang kami para kumain. Pagkatapos noon ay magpagasolina. Pagkatapos palitan na naman ng pagdadrive. Malayo po ba yung lilipatan natin? Pansin ko kasi kanina pa tayo nagdadrive eh. Sumakay din kami ng maliit na barko, Mama Mia. Kasi tanong ako ng tanong kay Mama Evelyn kung saan kami pupunta pero hindi niya talaga ako sinasagot ng maayos. Hindi niya sinasabi kung saan talaga kami. Ang sabi niya wag na raw akong maraming tanong dahil marami siyang iniisip. Hanggang sa bumiyahe na naman kami. Paggabi na nun. Matulog ka na muna, Mitch. Total busog ka pa naman dahil kakakakain mo lang. Gigisingin ka na lang namin kapag magdi-dinner na tayo. Kaya natulog ako dun sa likuran ng sasakyan. Mama Mia, habang tulog ako, ay nakaramdam na lang ako na parang may humihimas sa katawan ko. Nagising ako noon at kagila-gilalas na pangyayari ang tumambad sa akin. Yung kapatid ni Tita Evelyn, nasa harapan ko, Mama Mia. Nakapatong sa akin at pinaghahaplos ang buo kong katawan. Alam ko kung anong nangyayari. Hindi naman din na ako inosente sa mga ganon. Though wala pa talagang nakakagalaw sa akin dahil hindi pa naman ako nagkaroon noon ng nobyo. Ikinulak ko siya papalayo sa akin. Tito, anong ginagawa mo? Pasigaw ko. Huwag kang ngang maarte dyan. Tinig ni Mama Evelyn. Mama, ano po to? Tanong ko naman. Sabing huwag ka nang maarte. Pinagpatuloy ng tito ko ang paghalik at paghimas-himas niya sa katawan ko habang nagpupumiglas ako. Siguro sa sobrang galit niya dahil nagpupumiglas ako ay sinuntok niya ako sa sikmura ko. Dahilan para mawalan ako ng lakas para lumaban. Oo, Mama Mia. Naisakatuparan niya ang masamang balak niya sa katawan ko. Hindi lang yun. Matapos siya ay yung isang lalaki naman ang bumaboy sa katawan ko. Kung ano-anong ginawa nila sa akin. Pinaghahalikan, pinaghihimas, kinakagat, at kung ano-ano pa. Mama Mia, binaboy nila ang katawan ko. Wala akong nagawa nun kundi iyak ako ng iyak. Napansin ko na lamang na lumabas sa sasakyan si Mama Evelyn. Hindi ako halos makasigaw sa pagtawag ko sa kanya. Pagmamakaawang tulungan niya ako na wag akong tuluyang babuyin ng dalawang lalaking yun. Pero hindi pa talaga siya na kontento. Yung tito ko na kapatid ni Tita Evelyn o ni Mama Evelyn. Hindi pa siya nakontento dahil matapos nung isang lalaki ay siya naman ang pumatong muli sa akin. Nung matapos sila ay hinang-hina ang katawan ko. Halos hindi ako makatayo. Masakit na masakit ang katawan ko at hindi ko alam kung ano nang nangyayari sa paligid ko. Mama Mia, hanggang sa binuhat nila ako. Namalayan ko na lang habang naglalakad sila na papasok kami sa isang bahay na malayong malayo ang mga kapitbahay. Natatanaw ko na may mga kapitbahay pero malayong malayo yun. Na kahit siguro magsisisigaw ako doon ay walang ibang makakarinig sa akin. Nung makapasok na ako ay tuluyan na akong nawalan ng malay. Nagising ako na nasa loob ako ng isang silid. Silid na walang ibang laman kundi isang kama lamang. Nasa baba noon ang mga gamit ko. Nasa baba ng kama. Tumayo ako dahil naiihi ako. Nung akmang bubuksan ko na ang pinto ay sarado ito. Pagkalingon ko sa may kanan ay may isa pang pinto. Nung pinihit ko ang doorknob ay bukas ito. Kaya naman binuksan ko yon sa pag-asang makakalabas ako sa kwartong yon. Pero hindi. Banyo pala yon, Mama Mia. Pumasok ako doon. Nag-CR ako.
Nung makakita ako ng shower, ay inon ko yon. Nasa ilalim ako nun, basang-basa na sa tubig. Pero iyak pa rin ako ng iyak. Naalala ko kasi lahat ng mga nangyari. Kung paano ako binaboy ng dalawang lalaki at kung paano walang pakialam si Mama Evelyn habang binababoy ako. Iyak ako ng iyak. Matapos ang halos 1 oras na nasa loob ako ng banyo at nasa ilalim ako ng shower, ay gininaw na ako kaya nagbihis na ako. Pagkatapos nun ay kinatok ko ng kinatok ang isang pintuan dahil alam ko na yun ang pintuan papalabas. Palabasin niyo ako dito! Mama Evelyn, palabasin niyo ako dito! Pakiusap ko. Pero parang walang nakakarinig sa akin. Ilang saglit pa ay bumukas ang pinto. Lalabas na sana ako pero si Mama Evelyn at ang dalawang lalaki ang pumasok. May dala silang pagkain. Buti naman nakaligo ka na. Ayan, kumain ka na. Babalikan namin yung pinagkainan mo. Mama, paano po ako? Lalabas ako. Huwag mo nga akong tawaging mama. Hindi naman kita anak eh. Doon ako nagulat. Ibang-iba ang Mama Evelyn na nasa harapan ko ngayon kesa sa Mama Evelyn na nakasama ko ng 3 taon. Bakit po? Bakit niyo po ito ginagawa sa akin? Hindi na siya sumagot, bagkus ay lumabas na lang sila at muling inilak ang pinto mula sa labas. Wala akong magawa. Ayokong kumain noon pero gutom na ako, kaya kumain na lang ako. Kinabukasan ay yun pa rin ang nangyari. Dinadalhan nila ako ng pagkain. Maligo ka ha, may shampoo dyan, may sabon at may conditioner. Maligo ka lagi, alagaan mo yung sarili mo. Kailan niyo po ba ako palalabasin dito? Soon, makakalabas ka. Basta alagaan mo ang sarili mo. Wala akong magawa, Mama Mia. Mahina ako. Ilang beses kong sinubukang tumakas pero wala po talaga akong magagawa. May grills po yung bintana kaya hindi ako makakaalis. Kapag naman pumapasok si Mama Evelyn ay silang 3 talaga ang pumapasok sa loob ng kwarto kaya hindi ko rin magawang tumakas. Hanggang sa isang gabi, patulog na ako nung biglang bumukas ang pinto. Nagulat ako, Mama Mia, dahil may isang hindi ko kakilalang lalaki ang pumasok. At alam mo ba ang ginawa niya, Mama Mia? Binaboy niya ako. Binaboy niya ang katawan ko. Paulit-ulit akong humihingi ng pagkakataon na huwag niyang gawin sa akin yon. Patuloy akong nakikiusap, napakawalan niya ako, na ayoko ang ginagawa niya sa akin, pero ang sabi niya bayad na raw si Evelyn sa serbisyo ko sa gabing yon. Grabe ang naging iyak ko nun, Mama Mia. Dahil 2 beses akong binaboy nung lalaking yon. At magmula nga noon, halos araw-araw may pumapasok sa loob ng kwarto. Halos araw-araw may pumapasok para babuyin ako. Hanggang sa maintindihan ko ang mga nangyayari. Binibenta ako ni Tita Evelyn. Binibenta ako ng madrasta ko. Pinagkakakitaan niya ako. At ang masaklap pa dun, Mama Mia, tuwing umaga, may pagkakataon na ginagalaw pa rin ako nung 2 lalaki. Nung isang kapatid ni Mama Evelyn at yung sinasabi niyang driver. At kapag gabi naman ay kung sino-sinong lalaki ang pumapasok sa kwartong yon at paulit-ulit na binababoy ang katawan ko. Gusto ko nang tapusin noon ang buhay ko. Ang totoo niyan, Mama Mia, sinubukan ko naman talaga pero nahuli ako. Nahuli nila ako. Hanggang sa tinanggal nila lahat ng pwedeng makasakit sa akin sa loob ng kwarto. Puro plastic na lang ang laman nun. Mga bagay na hindi naman nakakamatay. Hanggang sa isang gabi, meron akong naging isang customer. Itago na lang natin siya sa pangalang Billy. Si Billy ay halos mga nasa higit 20 taon ang tanda sa akin.
Mula nung naikaman niya ako ay paulit-ulit na siyang bumabalik. Isa siya sa mga suki ko. At siguro malaki talaga siyang magbayad dahil kapag kailangan niya ako ay laging siya talaga ang nauuna sa pila. Hanggang sa isang gabi, matapos na may nangyari sa aming dalawa, ay niyakap niya ako. Mitch, sorry pero napamahal ka na talaga sa akin eh. Umiiyak lang ako noon at hindi ako sumasagot sa kanya. Ang dami-dami ng lalaking nagsabi nun sa akin, mga lalaking gumamit sa katawan ko, na napamahal na raw ako sa kanila. Huwag kang mag-alala, Mitch. Lalabas kita dito. Itatakas kita dito. Sabi niya. Paano? Paano mo ako itatakas dito? Akong bahala dun. Mama Mia, nung una ay hindi ako naniniwala sa kanya. Pero habang tumatagal ay nararamdaman ko ang sincerity niya towards sa akin. Hanggang sa isang gabi, pumasok siya sa loob ng silid ko. May nangyari ulit sa amin. This time ay hindi na po ako pinipilit. This time ay kusa na pong nagpapaubaya ang katawan ko sa kanya. Kusa na akong tumutugon sa mga halik niya. Kusa na akong tumutugon sa mga yakap at haplos niya. Kusa na rin akong umuungol sa tuwing ginagalaw niya ang katawan ko. At pagkatapos nga na may mangyari sa amin, sinabihan niya akong humanda ako. Dahil bukas na bukas ay itatakas na niya ako sa malaimpyernong bahay na yon. Sabik na sabik ako, Mama Mia. Halos hindi ako makatulog. Buong gabi akong nag-iisip kung paano ang magiging buhay ko sa labas. Ilang buwan na rin kasi, Mama Mia. Ilang buwan na akong pinagkakakitaan noon ni Mama Evelyn sa loob ng bahay na yon, sa loob ng silid na yon. Na-excite akong lumabas, pero nakakatakot din. Ano bang mangyayari sa buhay ko kapag nakalabas na ako? Yun ang mga tanong na pumapasok sa isip ko. Hanggang sa dumating na nga ang gabi. Pumasok ulit sa loob ng silid ko si Billy. Akala ko ay may mangyayari ulit sa amin, pero ang sabi niya, mag-antay daw kami. Halos 1 oras nung bumukas ang pintuan. May 3 lalaking pumasok. Okay na sir, labas na po kayo, sabi niya. Lumabas kami at isinakay ako ni Billy sa kanyang sasakyan. Mama Mia, naabutan pa namin sa labas na nakabulagta ang 2 lalaking unang bumaboy sa katawan ko. Yung driver at yung kapatid ni Mama Evelyn. Nakita ko rin sa may sala na walang malay si Mama Evelyn. Hindi ko alam, Mama Mia. Hindi ko alam kung maaawa ba ako nun sa kanya dahil nakita akong may pasa siya at may dugo pa sa kanyang katawan. Nalapitan ko sana siya pero hinila na ako ni Billy. Wala nang oras, kailangan na nating umalis, sabi niya. Kaya dali-dali kaming lumabas. Yung 3 lalaki ay sumakay sa isang sasakyan at kami naman ni Billy ay sumakay din sa kanyang sasakyan. Bumiyahe kami ng pagkalayo-layo. Pagkatapos noon ay dumating kami sa isang motel. Pinasok niya ako doon. Dito ka lang huwag kang aalis. Bibilhan lang kita ng damit. Wala kasi akong nabitbit na damit noon, Mama Mia. Akala ko ay hindi na ako babalikan ni Billy dahil ilang oras na ang lumipas ay hindi pa rin siya nakakarating. Pero dumating siya. May dala siyang mga damit. Mga iilang piraso lang naman yun. Ayan, magbihis ka. Ayusin mo ang sarili mo. Sasama na kita sa bahay ko. Ano? Ili-live-in mo na ako? Tanong ko. Parang ganun. Pero may sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Mamaya na, magbihis ka na muna at lalabas tayo para kumain. Nagbihis nga ako, Mama Mia, at nag-check out kami sa motel na yon. Bit-bit ang ilang mga damit na binili niya sa akin ay pumunta kami sa isang restaurant at kumain. Pagkatapos naming kumain ay sumakay ulit kami sa kanyang kotse. Ganito ang mangyayari, Mitch. Isasama kita sa bahay, pero magiging katulong ka sa bahay namin.
Ayos lang yun, okay lang ako. Ayos lang na maging katulong, wag lang ganun. Wag lang kung sino-sinong lalaki ang bumababoy sa katawan ko, sabi ko. Pero, ipagpapatuloy natin ang relasyon natin ha. Dahil napamahal na rin sa akin si Billy nung mga panahon na yun, Mama Mia. Dahil din sa utang na loob ko sa kanya, dahil siya ang nagtakas sa akin sa impyernong pinagdalhan sa akin ni Mama Evelyn, ay pumayag ako. Hanggang sa nung malapit na kami sa bahay niya, ay bigla niyang itinigil ang kotse. Tsaka pa lang niya inamin sa akin, Mama Mia, na meron na siyang asawa at may 2 silang anak. Yung isang anak nila ay magtatatlong taon na, yung isa naman ay infant pa, baby pa. Ano? Gagawin mo akong kabit mo? Tanong ko. Mitch, mahal kita. Kaya nga kita itinakas dun sa Evelyn na yun dahil mahal kita. Pero ito lang ang tanging paraan para magkasama tayong 2, Mitch. Huwag kang mag-alala. Kapag malaki-laki na ang bunso namin, hihiwalayan ko ang asawa ko. Iiwan ko siya para sa'yo. Sa ngayon ay kailangan muna nating magtiis. Mag-aaral ka. Babalik ka sa pag-aaral mo. Ipapalabas natin na malayo kitang kamag-anak at kinuha kita para maging katulong niya at katuwang niya sa bahay namin. Ayos lang ba yun sa'yo? Ano pa bang magagawa ko kundi ang pumayag? Pumayag akong magpanggap na malayong kamag-anak ni Billy na namamasukan bilang katulong para makapag-aral. Dumating kami sa bahay nila, ay wala nang gising na tao. Tulog na ang mag-iina niya. Pinapasok niya ako sa loob ng kwarto. At bago pa siya lumabas doon ay may nangyari sa aming 2. Bigay todo talaga ako nung gabing yun para pagpapasalamat na lang sa kanya sa pagliligtas niya ng buhay ko mula kay Mama Evelyn. Kinabukasan, Mama Mia, nagising ako na wala na siya sa tabi ko. Alam kong lumipat na siya sa kwarto nilang mag-asawa. Lumabas ako at nag-usisa kung anong nandoon sa labas. Dumiretso ako ng kusina. May nakita akong itlog at corned beef kaya yun na lang ang niluto ko. Nagluto ako ng umagahan para sa lahat. Nung lumabas na siya, ay sabi niya, umakto raw ako nang parang hindi kami masyadong close 2. Kaya yun ang ginawa ko. Mahal, halika na. Kakain na tayo at may ipapakilala ako sa'yo. Sabi niya. Mama Mia, nagulat ako. Nagulat ako dahil ang babaeng lumabas ay walang iba kundi ang babaeng umabando na sa akin ilang taon na ang nakakalipas. Mitch? Gulat na gulat niyang tanong. Kilala mo siya, mahal? Tanong naman ni Billy sa mama ko. Malayo ko siyang kamag-anak. Sabi naman ni mama. In short, Mama Mia, dininay niya ako. Dininay niya sa harapan ng asawa niya na anak niya ako dati. Siguro ang pakilala niya kay Billy ay single siya. Siguro ang pakilala niya kay Billy ay wala siyang anak sa ibang lalaki. Mitch, anong ginagawa mo dito? Paano kayo nagkakilala ni Billy? Si Billy naman, Mama Mia, ay hindi talaga mapakiwari kung ano ang sasabihin. Naunahan siya ng kanyang asawa sa palusot na kanyang inihanda sana. Naunahan siya ni Mama na angkinin ako bilang malayong kamag-anak nito. Kakilala siya ng kaibigan ko, naghahanap ng trabaho para raw makapag-aral. Sabi niya. Mitch, kumusta na pala papa mo? Tanong niya. Kumusta naman ang mama mo? Tanong niya ulit. Hindi ako sumagot, Mama Mia. Bagkos ay sinabi kong excuse me at nasi-CR ako. Pagkatapos noon ay nakareceive ako ng text habang nasa loob ako ng banyo. Text mula kay Billy. Binigyan niya kasi ako ng cellphone bago kami maghiwalay nung gabing yun. Mitch, sumakay ka lang ha. Hindi ko alam na kilala mo pala ang asawa mo. Kilala mo palang asawa ko? Malayo mo pala siyang kamag-anak. Oo nga eh.
Hindi ko nga alam na dito ko pa makikita ang kamag-anak kong ito. Pagsisinungaling ko rin sa kanya. Hindi ko kasi alam kung paano ko sasabihin kay Billy ang totoo, na ang asawa niya ay walang iba kundi ang nanay ko. Ang asawa niya ay ang babaeng umabando na sa akin ilang taon na ang nakakaraan. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Mama Mia, nagpaalam na rin sa akin si Billy noon via text. Sinabi niya na aalis na muna siya at magtatrabaho. Nung lumabas ako ng banyo ay hinila ako ng mama ko. Anong ginagawa mo dito, Mitch? Tsaka bakit ganyan ang itsura mo? Tanong niya. Tinignan ko siya ng masama. Bakit ka nagtatanong? Meron ka pa palang pakialam sa akin? Mitch naman, akala ko magiging mabuti ang buhay mo kasama ang papa mo. Mabuti naman talaga ang buhay ko nung kasama ko pa ang papa. Bakit? Iniwanan ka ba ng papa mo? Hindi mo ba alam? Hindi mo ba alam na namatay na si papa? Mag-iisang taon na, sabi ko. Namatay na ang papa mo? Yung madrasta mo, si Evelyn. Hindi ko na sinabi sa kanya ang mga nangyari sa akin, Mama Mia, at baka mabuking pa niya kami ni Billy. Ang sinabi ko ay inabando na din ako ni Evelyn at sumama ito sa ibang lalaki. Kawawa ka naman pala. Huwag kang mag-alala. Dito, aalagaan kita. Pero Mitch, sana hindi makaalam si Billy. Sana hindi niya malaman na anak kita. Sana hindi niya malaman kung anong koneksyon nating dalawa. Papag-aralin kita. Hindi ka magiging katulong dito. Aakto kang katulong kapag nandyan si Billy, pero kapag wala siya, anak kita, ha? Wala akong nagawa. Hindi na lang ako sumagot. At yun nga ang nangyari, Mama Mia. Hindi alam ni Billy na nanay ko ang asawa niya. Hindi rin alam ni Mama na kabit pala ako ng asawa niya. Yun ang nangyayari sa loob ng bahay na yun. Nung una ay nakokonsensya ako. Nung una ay sinasabi ko sa sarili ko paano ko nagagawa sa mama ko ito. Paano ko kinakabit ang asawa niya. Kaya lang, Mama Mia, kapag naiisip ko na inabando na ako ng nanay ko, pagkatapos hindi pa niya inamin sa mga tao ang tungkol sa akin, pagkatapos merong 2 bata na minamahal niya, inaalagaan niya, mga bagay na hindi ko naramdaman noon sa kanya, mga bagay na hindi ko naranasan noon nung ako pa lang ang anak niya. Doon umuusbong ang galit ko. Naiisip ko, Mama Mia, na kung hindi ako inabandona ng nanay ko, kung hindi niya ako iniwanan noon sa poder ng papa ko, hindi mangyayari sa akin to. Kung sana nagpakananay lang siya sa akin. Kung sana hindi niya tinapos ang relasyon namin bilang mag-ina sa pagtatapos ng relasyon nila sa ama ko. Sana hindi ako binaboy ng kung sino-sinong lalaki. Sana rin hindi ako naging kabit ni Billy. Pero wala eh. Nangyari na ang mga nangyari. Heto na ako ngayon. Eto na ang buhay ko ngayon. Kaya naman, pinagpatuloy ko ang pag-aaral ko. Natutuwa si Billy dahil hindi tumutol ang mama ko sa pagpapaaral sa akin. Buti na lang pala at hindi ko nasabi ng nauna sa mama mo na malayo kitang kamag-anak. Kapag nagkataon, di booking tayong dalawa. Sabi ni Billy habang nasa loob kami ng motel room. Katatapos lang naming magniig noon. Mitch, ayos ka lang ba? Tanong niya nung mapansin niyang tahimik na tahimik ako. Oo, ayos lang naman. Ayos ka lang ba dito sa sitwasyon natin? May magagawa pa ba ako? Napamahal ka na sa akin, sabi ko. Oo, totoo yun. Hindi yun biro at hindi yun palusot lang, Mama Mia. Hindi yun kasinungalingan. Minahal ko na talaga si Billy. Minamahal ko na siya. Pakiramdam ko kasi siya lang ang tanging taong tunay na nagpapahalaga sa akin. Pakiramdam ko, siya lang ang taong mapagkakatiwalaan ko. Hindi ang nanay ko.
Dahil nga inabandonan niya ako eh. At ngayong nagbalik na ako sa buhay niya, ni hindi man lang niya maamin sa ibang tao kung sino talaga ako. Kaya kay Billy lang talaga ako napamahal. Kay Billy na stepfather ko. Patuloy na may nangyayari sa aming dalawa ni Billy. Patuloy na nagsasama kaming dalawa ng palihim sa kaniyang asawa. Patuloy din ang paglilihim ni Mama kay Billy. Walang ibang nakaalam tungkol sa relasyon ko sa kanya. Hindi naman kasi talaga sila kasal ni Papa ko. Buti na lang at hindi mausisa si Billy. Hindi niya alam kung ano ang middle name ko. Ang akala niya, Mama Mia, ay middle name ko ang apelyido ni Evelyn. Tinuloy-tuloy ko ang buhay ko. Sinabi ko sa sarili ko noon, kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral ko, ay babaguhin ko ang takbo ng buhay ko. Tsaka ako aamin kay Billy kung sino talaga ako. Tsaka ko aaminin sa kanya na anak ako ng asawa niya. At tsaka ko siya papipiliin kung sino ang pipiliin niya. Kung ako ba o ang mama ko. Nag-aral na ako noon ng college, Mama Mia. Nasa 3 taon na ako noon sa kolehiyo nung biglang bumalik sa buhay ko ang mga naging bangungot ko dati. Isang araw, habang nasa loob kami ng restaurant, kasama ko ang mama ko, si Billy at ang 2 kong mga half brother and sister. Kumakain kami noon. Nung biglang may lumapit sa amin. Hello? Bati ng isang babae na nung tinignan ko siya at inangat ko ang mukha ko ay halos malunok ko nang walang nguya-nguya ang pagkain ko. Walang iba yon kundi si Evelyn, ang stepmother ko. Ang stepmother ko na naging dahilan kung bakit binaboy ako ng kung sino-sinong lalaki. Hi, kumusta ka na, Mitch? Oh, kasama na pala kayong 2. Sabi niya. Wala doon si Billy, Mama Mia, dahil nag-CR siya. Walang hiya kang babae ka? Inabandona mo ang anak ko? Sabi ni Mama. Inabandona? Hindi ba ikaw ang umabandona sa anak mo? Ako ngang nag-alaga dyan eh. Hindi ba, Mitch? Pwede ba umalis ka na? Sabi ko. Natatakot na ako noon, Mama Mia. Kinukuha ko na noon ang cellphone ko at iti-text ko na sana si Billy na wag siyang bumalik sa table namin dahil nandun si Evelyn. Pero huli na ang lahat. Dahil hindi ko pa nakukuha ang cellphone ko mula sa bag ko, ay dumating na sa table namin si Billy. Oy! Kilala kita! Sabi niya. So nagkatuluyan pala kayong 2? Tingin niya sa aming 2 ni Billy. Doon na nagulat ang nanay ko. Anong nagkatuluyan? Anong sinasabi mong nagkatuluyan? Asawa ko yan. Sabi niya. Asawa mo to? Billy, ang dami mong sikreto sabi naman ni Evelyn. Teka nga, magkakilala kayo ni Evelyn, Billy? Ay, hindi niya alam. Sige, ipapaalam ko sa'yo. Pwede ba, Evelyn, wag dito? Sabi ni Billy sabay hila kay Evelyn palabas sa restaurant na yon. Napalakas ang hila niya, Mama Mia. Nagpupumigla si Evelyn pero wala siyang nagawa. Sinundan siya ng mama ko. Ako naman, dahil kasama ko noon ang kapatid ko, ay sumunod na rin sa kanila. Pumasok kami sa loob ng kotse. Anong nangyayari? Ano to? Pinatakbo ni Billy ang sasakyan. Umuwi kami ng bahay. Kasama si Evelyn. O sige, dito tayo mag-usap. Panahon na siguro para malaman mo ang totoo, sabi ni Billy kay Mama. Ako noon ay nanginginig na sa takot. Anong totoo? Anong totoong pinagsasasabi mo, Billy? Tanong ni Mama. Karelasyon ko, si Mitch. Ano? Nakilala ko si Mitch dahil kay Evelyn.
Alam mo bang binibenta ni Evelyn tong si Mitch? Binibenta niya sa iba't ibang lalaki. At isa ako sa mga lalaking yun. Sinampal ni Mama si Billy ng 2 beses. Ibig sabihin, gumagamit ka ng mga iba't ibang babae? Hindi mo naman ako masisisi noon. Hindi ka nagpapasiping dahil bagong panganak ka pa lang, sabi ni Billy. At kay Mitch pa talaga? May relasyon kaming 2 ni Mitch at pipiliin ko na siya. Pipiliin mo ang anak ko kaysa sa akin? Gulat na tanong ni Mama. Doon ay pumapalakpak na si Evelyn, Mama Mia. Ang daming sikreto ng pamilyang to. Hindi mo alam, Billy, na anak ng asawa mo yung kabit mo? Ano? Doon na nagulat si Billy ng tuluyan. Tinignan nila ako, Mama Mia. Tinignan ako ni Mama, tinignan ako ni Billy. Sinampal ako ni Mama. Paano mo nagawang kabitin ang asawa ko, Mitch? Iyak na iyak niyang tanong. Mitch, bakit di mo sinabi sa akin na mama mo pala ang asawa ko? Tanong din ni Billy sa akin. Doon ako humagulgol ng iyak, Mama Mia. Kayong lahat ginamit niyo ako. Pagsisisigaw ko. Kayong lahat inabuso niyo ako. Ikaw, Mama, iniwanan mo ko. Kailangan kita dahil mama kita pero iniwanan mo ko. Iniwanan mo ko kasama ang demonyang to. At ikaw naman. Tugon ko kay Evelyn. Itinuring kitang parang pangalawa kong ina. Akala ko mahal mo ko gaya ng pinapakita mo sa akin nung buhay pang papa ko. Minahal naman talaga kita, Mitch. Pero pasensya ka na. Walang perang naiwan ng papa mo. Nagkakautang pa kami nung magkasakit ang hayop na yon. Kaya ikaw ang naging pambayad dahil ikaw ang anak. Pasensya ka na. Sinabunutan ng mama ko noon si Evelyn. Napakawalang hiya mo. Nag-away silang 2. Umiiyak na noon ang mga kapatid ko. Buti na lang at dumating ang kapatid ni Billy na babae dahil siya ang magbabantay dun sa mga bata. At pagkarating niya ay natigil ang away naming lahat. Umalis na si Evelyn. Ako naman ay nag-impake ng mga gamit ko. Wala na akong mukhang maihaharap pa sa pamilyang yon. Pagkatapos kong mag-impake ay lumabas ako ng bahay. Buti na lang at meron akong naipon noon, Mama Mia. May naipon akong konting pera mula sa allowance ko galing kay Billy at galing kay Mama. Kasi noong mga panahon na hindi pa nila alam ang totoo, ay 2 silang nagbibigay ng allowance sa akin. Si Billy bilang kalaguyo ko at si Mama naman bilang pambawi sa akin ng mga pagkukulang niya. Kaya nakapagrenta ako ng isang maliit na kwarto. Lumipas ang mga araw, hindi na ako pumapasok noon sa eskwela. Iniisip ko na noon, Mama Mia, na maghanap na lang ng trabaho at tumayo na lang sa sarili kong mga paa. Total nasa tamang edad na naman ako. Pero wala pang 1 linggo ay bigla akong tinawagan ni Billy. Tinanong niya kung nasaan ako. Gusto niya raw akong kausapin. Kinausap ko siya, Mama Mia. Nakipagkita ako sa kanya. Doon niya inamin sa akin na mahal niya ako. Na hindi na niya kayang mawala ako sa buhay niya. At oo, Mama Mia. Pumayag akong ipagpatuloy naming 2 ni Billy ang aming relasyon. Nagsasama pa rin silang 2 ng aking ina. Pero kami ni Billy ay meron pa rin kaming lihim na relasyon 2. Ewan ko kung may alam na ang mama ko tungkol sa aming 2 na pinagsasaluhan namin ng kaniyang asawa. Nakasalo ko siya sa laman ng asawa niya at sa puso ng asawa niya. Ilang beses kong tinanong si Billy kung kailan niya iiwanan ng tuluyan ng mama ko. Pero ang sabi niya sa akin, Mama Mia, ay mag-antay lamang daw ako ng tamang panahon. Pasasaan ba't iiwanan niya rin ito? Alam ko, Mama Mia, isang katangahan ang ginagawa kong pagiging kabit ni Billy. Pero anong magagawa ko? Mahal ko pa rin siya hanggang ngayon. Siya pa rin ang kumuha sa akin mula sa putik na kinasadlakan ko noon dahil kay Evelyn.
siya pa rin ang tunay na nagmahal sa akin. At hanggang ngayon, sinusuportahan pa rin niya ako kahit may trabaho na ako. Oo, hindi na ako nagtapos ng pag-aaral ko, nagtrabaho na lang ako. Ayaw sana ni Billy na magtrabaho ako, pero natutunan ko na ang leksyon ko na yon mula kay Evelyn. Na hindi pwedeng wala kang trabaho. Hindi pwedeng umaasa ka sa lalaki. Dahil kapag nawala siya, ay makakagawa ka ng mga bagay na hindi mo naman gustong gawin. Ng mga bagay na bawal at ng mga bagay na mali para lang ipagpatuloy ang lifestyle na nasimulan mo kasama ang lalaking yon. Kaya kahit meron akong allowance na tinatanggap kay Billy, ay hindi pa rin ako nagpatinag at nagtatrabaho pa rin ako. Mama Mia, sa ngayon ay meron pa rin kaming relasyon ni Billy. Sa ngayon, ang totoo niyan ay buntis ako sa anak namin. Mag-4 na buwan na. Alam kong malabo nang makawala pa ako at makalayo pa ako sa piling niya. Malabo nang maiwanan ko pa ang kinagisnan kong buhay kasama si Billy. Dahil sa ngayon, Mama Mia, ay lunod na ako sa pagmamahalan naming dalawa. Lunod na ako sa kasalanang ginagawa naming dalawa. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa inyong pagbabasa nitong kwento ko. Lubos na gumagalang, Mitch. Nako naman, Mitch. Hindi ko alam, pero hindi tama yung sinabi mo na wala nang paraan para makawala ka. Na wala nang paraan para makaiwas ka. Na wala nang paraan para umalis ka sa kinasadlakan mo ngayong maling relasyon kasama ang stepfather mo. Oo, malaking pagkakamali na pumatol ka sa kanya. Mas lalong malaking pagkakamali na pinili mong manatili sa tabi niya at nagpabuntis ka pa. Pero Mitch, wala namang maaayos sa buhay mo hanggat patuloy na mali pa rin ang ginagawa mo. Kung ako sa'yo, kung ako ang tatanungin mo, mas mabuti pa na iwanan mo na si Billy. Tumayo ka sa sarili mong paa. Palakihin mo ng mabuti ang anak mo. Mahalin mo siya. Huwag mong iparanas sa kanya ang mga bagay na naranasan mo noon. Huwag mong iparanas sa kanya na magkaroon siya ng isang unstable mother. Magbago ka, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa bata na nasa sinapupunan mo. Ipagdadasal kita, Mitch. At sana nga, isang araw ay maisip at mapagdesisyonan mong gawin ang tama. Maraming salamat pa rin sa iyong pagtitiwala na i-share itong napakasensitibong kwento ng buhay mo dito sa ating channel. Sa lahat ng mga may sariling kwento ng kagaya kay Mitch o ng ibang kwento na makakapagbigay inspirasyon at leksyon sa ating mga manonood at nakikinig, pwede pong i-email nyo yan na inyong mga kwento sa atin sa mamamiacdo0317@gmail.com. Huwag niyo pong kalimutan na kung nagustuhan niyo ang kwento ngayon ni Mitch, ay mag-subscribe at mag-click ng notification bell para lagi kayong updated sa tuwing may bago tayong video na i-upload. At isa pa, huwag niyong kakalimutan na i-like at i-share ang video na to. Marami na po tayong kwento dyan sa baba. Kung meron kayong panahon at kung wala kayong pagkakaabalahan, magmukbang naman kayo ng kwento natin. Baka may mga iilan sa kwentong yon na makaka-relate ka. Muli ako po ay nagpapasalamat talaga mula sa aking puso sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal nitong ating munting channel. At proud na proud akong ibalita sa inyo na as of recording this video ay nasa 60,400 plus subscribers na po tayo. Malapit na tayo sa ating goal. Oo, malayo pa, pero malayo na rin. Kaya malapit na rin yan. Ano bang pinagsasasabi mo, Mama Mia? Basta tulungan niyo po akong bumunta dun sa ating goal na 100,000 subscribers. Again, thank you so much. Magandang araw sa inyong lahat at enjoy the rest of your day. Ako po ang inyong Mama Mia.